Hello guys! Isang magandang umaga, hapon, or gabi sa inyo. At welcome sa ating very first episode ng ating physics podcast. So wala pa ako naisip na magandang title. So physics podcast muna, di ba? Pero alam nyo ba, eto na nga ang chika. Meron tayong makakasama ngayon. Isang taong malapit na malapit sa akin at alam na alam niya talaga. Marami siya ichichika siguro sa atin sa physics. Ayan. Let us all welcome Miss Jennifer. Hello, Jennifer. Hello sa inyo guys! Oh my gosh, first time ko sa podcast. Makapasok dito sa podcast. Oh my. Hello guys, I miss you. Okay, so palakpakan naman natin si Jennifer. Jennifer, welcome dito sa ating podcast. So alam kong ito na nga, ano bang pag-uusapan natin? So marami, pero yung first episode kasi natin, it's all about kung ano ba yung physics? What is physics ba? Ano ba yan? Bakit ba natin yung kailangan alamin, pag-aralan? So, tungkol sa what is physics talaga to. Pero, alam mo ba, Jennifer, meron tayong gagawin iba. So, hindi natin i-define kaagad-agad yung physics. So, ang gagawin natin, yung mga audience natin, yung mga nanonood sa atin, sila ang bahala mag-define ano ba yung physics. Tayo, ang definition natin ay by giving examples of ano bang application ng physics sa ating buhay. Oh my gosh, nag-iisip ko ng mga examples. Ano kaya mga pwede? Oh my gosh! So, eto na nga. Unahin natin to. Okay? So, ikaw ba, Jennifer, nakaranas ka na bang maglakad or tumakbo? Abay, oo naman, Sir Jim. I remember the time na naglalakad kami ng Bebe Loves ko, holding hands kami, tapos naghahabulan kami sa beach. Ayan. Kaso parang nadapa ako one time. Oh my gosh. Okay. So, medyo, kayo, naglalambingan ng iyong Bebe Loves. Okay. So alam mo ba, Jennifer, pagdating sa pagtakbo or paglalakad, merong physics dyan. Kasi, isipin mo, saan ka ba naglalakad? Sa kalsada, sa lupa, sa floor. So, kapag doon ka naglalakad, hindi ka makakatapak dyan hanggat kung walang physics, you know? May sinasabi kasi tayong, for example, force, na kapag umapak ka sa sa floor, yung force na inexert ng inyong paa or ng bigat mo ay same lang din sa force na ina-exert ng floor sa'yo. Ano pa ibig sabihin nun? So, parang yung forces ay equal but opposite. Equal ang magnitude or equal forces but different direction. Or opposite ang kanyang direction. So, dahil dun sa force na yun, na tinatawag na normal force, na pag-apak mo sa floor, sa lupa, hindi ka lulubog agad-agad. Okay? Merong force na magka-counteract para hindi ka lumubog sa lupa, di ba? Oh, very nice. Ganyan pala yun. Pero di ba, kapag din tayo naglalakad, may tinatawag na, friction. Kapag, yung hindi ka madudulas kasi di ba nga naka-shoes ka, rubber yung shoes mo, and then tapos yung road, hindi siya madulas. So, parang may friction na tinatawag. Physics din ba yun, sir? Oo, Jennifer, tama. Ayan. Physics din yan, yung friction. Kapag ikaw'y naglalakad, tumatakbo, may friction din talaga na tinatawag dyan. And yes, physics yan. O sige, eto pa. Isa pa ang application ng physics. O, eto o. For example, nakakita ka na ba ng alarm clock, Jennifer? Ay, parang hindi na uso yan. Yung mga parang mechanical na alarm clock. Parang hindi na po yan uso. Mga alarm ko na lang yung mga nasa phone. Ayan. Kaso kahit anong alarm ko talaga, sir, nalilate talaga ako sa class ko pag 7 a.m. or 8 a.m. At kahit nga 11 a.m., nalilate pa ako. Kasi nga, diba, yung alarm clock, hindi siya effective.
Ay, oo nga. Ayan kasi, huwag ka nang malate masyado kasi, Jennifer. So, ganito kasi. So, pag nag-a-alarm ka, for example, sa phone na lang, nag-a-alarm ka. Pag tumunog yon, syempre maririnig mo yung alarm. So, parang meron diyang sound na tinatawag. So, yung sound waves na naririnig mo ay isa yan sa mga applications ng physics. May wave yung sound na yan and nagta-travel yan sa air or sa tinatawag na medium, which is yung air. Naririnig yan ng iyong ears. So, hopefully magising ka pag nag-alarm, 'di ba? Super true, sir. Ay, wait, sir. Physics din pa yung ano, sir. Meron kasi ako dito, kailangan na kailangan ko siya. Pag ako'y nagka-class, laging hinihiram ng mga classmates ko na wawala. Sino ba kasi yung mga nagnenenok ng mga ballpen ko dyan? Oh my gosh. So, meron akong ballpen. So, meron bang ano ba dyan, sir? Physics pagdating sa ballpen. Oo naman, 'di ba? Ballpen. So, napakasimple ng ballpen pero alam niyo may mga physics behind that. So, isa sa mga tinatawag na part ng physics is yung fluid dynamics. So, sa fluid dynamics, siyempre tungkol yan sa mga, alam niyo, mga mostly liquids or air, mga gases na nagfo-flow. So, alam niyo naman yung ballpen natin, di ba? Yung ballpen mo, meron niyang ink. And yung ink ng ballpen mo, nagfo-flow yan. Okay? Nagfo-flow yan due to gravity. Diba? O, narinig mo naman yung gravity. So, alam mo ba yun? I'm sure familiar na familiar ka sa gravity. Oo naman, sir. Yun yung kapag, sir, diba? Masyado siyang OA. Sabihin mo, gravity. OA mo. Ganyan. Napaka-emerald mo naman, Jennifer. Oo, ayan, gravity. Gravity ka. So, ayun na nga. Yung ballpen mo, kaya nagfo-flow yan dahil sa fluid dynamics. I mean, yung ink ng ballpen mo nagfo-flow dahil sa fluid dynamics at yung sa gravitational effect nga, 'di ba? Tapos, syempre kapag sinulat mo yan sa inyong papel, may friction din diyan. 'Di ba? Alam mo naman yung friction, parang katulad kanina, para madulas, 'di ba? Medyo madulas dapat siya ng onte, 'di ba? Para makasulat. True, sir. Alam ko yan. Basta mga dulas-dulas, pampadulas. Alam ko yan. Gravity ka, Jennifer. Gravity. So, ito naman. So, di ba nga, may mga, anong mga nakaraang araw, meron tayong mga paperya, di ba? Nakapunta ka ba sa perya, Jennifer? Yes, sir. Nakasakay kami dyan ng Bebe Loves ko. Dun sa may Caterpillar. Tapos, meron din yung Ferris wheel na napakabilis. Yung parang ihahagis ka sa labas, tatalsik ka, sobrang bilis ng Ferris wheel. Buti na lang dyan ang Bebe Loves ko para yakap-yakapin ako. So, ayun na nga, may moments kayo ng iyong Bebe Loves sa mga perya-perya. So, may physics din yan. So, for example, yung Caterpillar nga, or yung tinatawag na, Ferris wheel, meron diyang physics. Siyempre, kapag umiikot na si Caterpillar or si roller coaster, meron yung tinatawag na rotational dynamics. Okay, pati ganun din naman dun sa ating Ferris wheel. May rotational dynamics din yan, may physics dyan about sa rotation. At hindi lang naman yun, di ba? Yung mga materials na ginagamit sa roller coasters, sa mga Ferris wheels, or sa mga rides sa amusement parks, kailangan gamitan mo yun ng physics. Kailangan matibay yan. Yung strength of materials, iniisip yan. Pati yung mga dynamics, yung speed. Ayan, kasama yan sa, sa physics. Ay, oo nga, sir. Sa true. Siyempre, dapat safe pag tayo, di ba? May mga roller coasters, amusement parks. Dapat safe lagi yan. Kaya siguro yung mga engineers natin, iniisip nila kung paano ba maging safe. Tama, di ba, sir? Kailangan natin ng protection, safety lagi. Oo, Jennifer, safety first. Safety first muna. Diba? Pagdating sa mga pagde-design. Ito naman. Wag tayong lumayo sa bahay mo. Ano makikita mo sa bahay mo pag mainit? Anong kailangan mo? Pag summer na, mainit, pawis na pawis ka, anong gagawin? So, after, sir, di ba pawis na pawis?
Anong ginawa? Bakit pinagpawisan? Oh my gosh. After mo mag-exercise, 'di ba? Pagpapawisan ka. So, ayan, kailangan mo ng electric fan. So, para medyo maibsan yung pawis, 'di ba? Pero alam mo, sir, alam ko yung physics dyan. Parang ano yan, di ba, sir? Yung parang rotational dynamics din yan pag ikot ng fan, di ba? And syempre, paano naman gagana yung electric fan? Kung walang electricity, physics, electricity something, my gosh. Tama, Jennifer. Tama yun. May electricity na involved when it comes to fans, pati yung kanyang rotational speed or rotational dynamics. Pero alam mo ba, parang sa ballpen din yan, Jennifer. Meron din tayo dyang tinatawag na fluid dynamics when it comes to electric fans. Hindi lang naman kasi liquid, di ba, ang meron or involved ang fluid dynamics, hindi lang naman sa mga liquid. Involved din ang fluid dynamics pagdating sa mga gases, sa air. So, sa electric fan, yung pag-flow ng hangin mula sa likod papunta sa harap ng electric fan, may fluid dynamics dyan. May from the low pressure sa likod to the high pressure sa unahan. Ayan, ganun ang flow ng ating air sa electric fan. Kaya naman, pag binabanas ka, ayan, mag-fan ka. So true. Only fans will make your life cool, diba, sir? OnlyFans, pampalamig, right? Oo, Jennifer, grabe ka, Jennifer. Sige. Eto naman, speaking of malamig-lamig, refrigerator. Sino may ref sa bahay? Yung mga nanonood dyan, tignan nyo yung mga ref nyo sa bahay. So, ikaw, Jennifer, anong experience mo sa ref? Ay, parang dati yan nung ex ko. Parang kasing lamig ng convo namin dati yung kasing lamig ng ref, yung convo namin dati. Oh my gosh, ramdam na ramdam ko yung coldness and hurt inside my body. Ganun po, sir, yung experience ko sa ref. Iba naman yun, Jennifer, yung coldness ng convo nyo, diba? Pero syempre, tama ka naman, yung coldness ng refrigerator. So, part ng physics application is sa refrigerator ay hindi lang naman electricity, yung tinatawag ding thermodynamics. Diba? Ginagamit yan, yung concepts ng thermodynamics na apply yan sa refrigerator. So, bakit ba lumalamig ang ref? Bakit mainit yung likod ng ref? Yan. So, thermodynamics yan. Okay. Isa pa, pag naglagay ka sa freezers, ano mangyayari, diba? May tumitigas. Ay, alam ko yan, sir. Basta mga tumitigas-tigas. Alam ko yan. Marunong ako dyan. Gumawa ng mga ice candy, sir, di ba? Yung mga ice candy, ice tubig. Kaya ko yan patigasin. Kasi alam ko yan, may mga ano yan, sir, eh. Mga freezing point, di ba? Kaya tumitigas. Alam ko yan. Gravity ka talaga, Jennifer. Oo, ganun. Tama yung mga yan. O, sige. Eto pa. O, patingin nga ng cellphone mo, Jennifer. Patingin. Ano yan? Ay, sana all wallpaper sa phone, ni screensaver. Oh my gosh. So, napaka-sweet nyo naman din sa cellphone. Pero, siyempre, di ba, alam natin, ang cellphone, maraming physics application yan. Bukod sa electricity, electronics, sa light. Di ba, ang daming applications ng physics sa phones natin. Tama ka dyan, sir. Marami talaga. Pag sa selfie, diba? Pag nag-selfie ka, o paano ba naka-capture yung image natin? O tapos pag nag-post ka sa Facebook, diba? Paano nakikita yun ng ibang tao? Ayan. At syempre, paano ba nangyari yung touchscreen phone? Ano bang dahilan bakit nagiging touchscreen yung phone? Ano ba yan? Parang may mga something talaga. At saka yung mga electronics, di ba may mga semiconductors? Ayan. O, tama ka dyan, Jennifer. Parang magandang pag-arala. Ano ba yung nangyayari? Bakit may touchscreen? Paano natin nata-touchscreen yung mga phone? Bakit nagiging touchscreen sila? Ano bang technology or physics behind that? Well, physics din yan. So, it's up to our audience. Mga nanonood dyan, mga nakikinig sa atin dyan, nakikinig sa atin dyan. Ano ba yung
ano natin. Bakit ba nagiging touchscreen ang phone? Ano bang physics behind that? Up! Stay tuned para sa part 2 ng episode 1.